Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay unang Sunday ng February. Alain mo yun, natapos din yung January. Parang ang haba-haba ng January. At ano lang po, update lang po, ang ating pastor ay naoperahan na po. Nasa Pampanga pa rin po siya ngayon, nagre-recover. Hindi pa naman po tayo nilalayasan ng ating pastor. Konting pasaway pa siguro. Joke lang. Nasa ano lang po, nagre-recover lang po siya sa Pampanga. Sa Tuesday daw po ay nandito na po ulit sila sa Cavite. At ayun po, successful naman po yung knee replacement niya sa kabutihan ng ating Panginoon. So ngayon po ay dadako po tayo sa Word of God. Ang topic natin ay ang babaeng dinurugo. So, hindi ko na po kailangan pang bigyan ng background yung topic kasi yung title yun na rin yung topic. Hindi na nag-isip ng title. Diba? Kinuha ko na lang doon sa libro. So dito po sa babaeng dinurugo, ito po ay babae na meron siyang problema sa kalusugan niya. At sana sa mensaheng ito, magbigay ito ng kalakasan sa bawat isa. Hindi naman ako dinurugo lalo naman ako, lalaki ako. Hindi po. May naranasan po nating lahat na magkaroon ng matinding problema na hindi natapos, na walang solusyon, kundi ang lumapit sa Panginoon. Amen. So ngayon po, para po sa pagbabasa, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Marcos 5:25-34. Verse 25, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hindi po ang damit nito, sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang damit niya, gagaling ako. Verse 29, agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Verse 30, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? 31, sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyo na napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? 32. Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Verse 33, palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Manalangin po tayo, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa isa na naman pong pagkakataon na marinig namin ang mensahe niyo ngayong umaga, Panginoon. Lord, nawa sa istoryang ito, Lord God, sa babaeng dinurugo, Panginoon, ay marinig namin, Lord God, ng mga puso namin ang nais niyong sabihin, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na hindi po namin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, pero kayo po alam nyo. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko na bigyan nyo sila, bigyan nyo kami, bigyan nyo po lahat ng nandirito ng kalakasan, bigyan nyo po kami ng pag-asa, Panginoon, mula sa istoryang at mensahe nito. Ito lamang po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayo umupo. So, ayan po, pamilyar po tayo sa babaeng dinurugo. So, siya po ay dinurugo ng gano'ng katagal? 12 years. 12 years. Siya po ay 12 years na dinurugo. Meron na ba tayong ganitong karanasan? Meron tayong naging problema na halos ito na yung pagkakakilanlan natin si yung taga dyan sa kanto, yung may cancer. Yung anak yun, di ba nakakulong? Yung problema mo, yun na yung pagkakakilala sa'yo ng tao. Wala na silang ibang alam sa'yo kundi yung mabigat na problema mo. Wala silang alam o wala silang pakialam na mapagbigay ka. Wala silang alam o pakialam na nag-church ka. Ang pakialam lang nila, ang focus lang ng tao, yung mali sa'yo. Yung kulang sa'yo. So naranasan na po ba natin ito? Tapos yung sa hindi ng problemang ito, at dahil nga sa mga issue na meron ka,
nawalan ka na ng lakas, nawalan ka na ng pag-asa. Sinira nito yung mga relasyon na meron ka, sinira nito yung pamilya mo, sinira nito yung relasyon mo sa simbahan, o sarili mo, sinira nito yung confidence na meron ka sa sarili mo. Dahil din dito sa problemang ito, ayaw mo nang magkaroon ng pangarap. Ito na lang ang meron ako. Hanggang kamatayan ganito na. Wala na akong lakas para paguhin ito. Dito po sa istorya natin, sa babaeng dinurugo, hindi po natin alam ang pangalan niya, pero alam natin yung istorya niya. Siya po ay merong sakit, pero sa sakit na dinurugo, so parang pwede siyang hemorrhage, pwede rin cancer, kasi 12 years na hindi tumigil ang pagdurugo eh. Marcos 5:26, hirap na siya sa sakit na yun at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na daw yung ari-arian niya sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. So dahil sa sakit niya, wala na pong tao sa paligid niya, wala nang nag-stay. Una, bawal sa batas. Pangalawa, dahil nga po dun sa karamdaman niya, siya po ay tinuturing na madumi. Tinuturing po siya na nakakadiri para dikitan. At ang salita po dito, gusto ko pong bigyan ng yung salita po, yung hirap na hirap. Galing po yan sa suffered in English, di ba? Suffered. Ang Greek word po niyan ay Pasko. So hindi po yan yung Christmas. Yan po yung Greek word na pinagalingan dito sa ating Bible. Ang ibig sabihin daw po ng Pasko ay yung pagturusan niya hindi lang pisikal. Nagdusa din pala siya sa isip at sa emosyon. So yung babaeng dinurugo, wag lang po natin tignan na nagkaroon pala siya ng sakit nasa pisikal. Sakit nga lang sa pisikal, ang hirap. Kahapon po ako po ay nagsuka. Ang hirap. Talagang yung humihirap, yung tiyan mo, ang sakit-sakit. Siya po, meron siyang karamdaman ng 12 taon. So meron po siyang physically, may sakit siya. Meron din pong account dito si Apostle Luke. Si Lucas po ay sinulat din ang kwento ng babaeng dinurugo. At si Luke po ay isang doktor. So mula na po sa perspektibo ng isang doktor, ganyan din po yung sabi niya, hirap na siya at kahit sinong doktor, pinapalala lang yung sitwasyon niya. Minsan nga, kapag ang isang taong may sakit, mas mahirap pa yung treatment na ginagawa sa kanya. Ang hirap doon yung dinadialysis ka, kinikimotherapy ka, papainumin ka ng napakaraming gamot na halos maduwal ka na. Minsan mas mahirap po yung treatment kaysa sa pinakasakit. At bukod po sa physical na sakit na naramdaman niya, inubos din ito yung financial niya. Wala na daw po siyang pera, sabi ng verse 26. Inubos na daw nito ang kanyang kayamanan. At dahil po doon, wala na po siyang lakas physically. So, sabi natin na pwede talagang pumayat na siya, hindi mo na siya makilala. Emotionally, nag-suffer din po siya. Nahirapan din siya emotionally. At ito, alam ko, iba-iba yung pagkakaintindi natin sa emotional na paghihirap. Maaaring sa'yo, kaya mo yung problema ni Pedro. Pero si Pedro, hindi, alam mo rin naman na kahit anong gawin ni Pedro, hindi niya rin naman kayang gawin yung mga problema na meron. Iba-iba po tayo ng emotional, yung kapasidad natin sa emosyon. Pero lahat tayo naranasan mahirapan sa emosyonal na perspektibo. Alam po natin yung masaktan, alam natin yung mahirapan. Siya po, 12 taon na meron siyang emosyonal na paghihirap. Kung siya man po ay may asawa, wala na yun. Iiwan na siya. Kung siya man po ay may anak, wala na rin yun. Hindi niya na rin nakakasama. 12 taon, walang sino man ang pwedeng lumapit sa kanya. Hindi po siya nakaranas ng isang yakap sa loob ng 12 taon. Hindi niya nasa mahagkan, ni handshake. Pagka siya po ay umiiyak, ni wala pong pwedeng tumapik sa balikat niya. Dahil bawal. Miski kumain sa hapagkainan nang merong kasalo, hindi niya rin po naranasan sa loob ng 12 taon.
Hindi ko alam kung gaano kakatatag, pero sino man po mahihirapan sa ganong sitwasyon. 12 taon po, hindi po siya pwedeng lumabas, hindi po siya pwedeng magkaroon ng kaibigan, hindi po siya pwedeng pumunta sa templo at sumamba sa ating Diyos ng 12 taon. Leviticus 15:25, kung ang sino mang babae ay dinudugo ng wala sa panahon o lumampas sa kaysa sa takdang panahon ng kanyang pagreregla, ituturing siyang marumi habang siya'y dinudugo, tulad ng siya'y nireregla. Ang anumang mahigaan o maupuan niya sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi tulad din ng siya'y nireregla. Ang sino mang makahipo sa mga bagay na ito ay dapat maligo. Lalabhan niya ang kanyang kasuotan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Yan po ang sitwasyon ng babaeng dinurugo sa loob ng 12 taon. At ang isa pa pong paghihirap na nararanasan niya, spiritual. Ang magkaroon ng paghihirap na spiritual ay mahirap. Yung meron kang spiritual battle na hindi na natatapos. Meron po tayong panahon na nahihirapan po ang ating mga espiritu. Siya po nahihirapan ang espiritu niya sa loob ng 12 taon. Ang Panginoon po ay naririnig ang ating mga panalangin, pero hindi rin po ibig sabihin ito ay yung mga spirito natin ay hindi rin po magkakaroon ng mga pagsubok. At dahil sa mga pagsubok na ito, ang kalaban natin sa ganyang panahon si Satan. Pag meron po tayong spiritual na paghihirap, si Satan po ang kalaban natin. Papasok po siya sa mga isip natin, bibigyan po tayo ng mga kasinungalingan na hindi ka karapat-dapat, na yung katawan mo ay tatraidorin ka at wala ka ng pag-asa. Bawat isa po dito sa atin walang kaparehas na spiritual battle. Ako may spiritual battle, lahat ng nakaupo dito may spiritual battle. Iba po tayo ng spiritual battle, pero lahat tayo meron. Lahat po tayo mayroon tayong nilalaban ng spiritual. At iba-iba man po yung laban natin sa spirito natin, isa lang po yung gusto ni Satan na mangyari. Ako magduda ka sa pag-ibig ng Panginoon. Yun lang po. Iba-iba man tayo ng labang spiritual, marahil ikaw ay tinutokso ni Satan sa ibang bagay, ako tinutokso sa ganitong bagay, pero lahat po yan, isa lang ang nasa goal ni Satan. Sana magduda ka sa pag-ibig at karakter ng Diyos. Para ang laban na ito ay panalo niya. Na magkaroon tayo ng spiritual battle at matalo tayo. Pero, alam po natin na hindi po dapat tayo matalo sa ganitoon. Dahil dito tayo babalik sa ang babaeng dinurugo. Siya po ay merong napakagandang kwento dahil nag-suffer man po siya sa loob ng 12 taon, physical, emotional, spiritual, pero nanalo siya. Nanalo siya. After 12 long years, naging desperado siya at dahil sa pagka-desperado niya na matapos ang problema niya, nagkaroon siya ng pananampalataya. Hindi na natin malalaman ang pangalan ng babaeng dinurugo, pero ang kwento niya ay habang buhay natin dala-dala dito sa mundo, na siya ay isang babaeng 12 taon naghirap, physical, emotional, spiritual, pero hindi doon natapos ang kwento niya. Paano po ba natin makukuha ang mga aral dito sa babaeng dinurugo na ito? Una po, decide to follow Jesus. Ang babaeng dinurugo po ay nagdesisyon na susunod ako kay Jesus. Lahat po tayo, merong punto sa buhay natin na gusto natin kunin na ng Panginoon itong problemang ito. Sana kunin na ng Panginoon itong problemang ito. Pero tandaan po natin, sa bawat nais po natin, meron din po tayong kailangang ibigay spiritual. Hindi sa pinaghihirapan natin, pero ang ibig sabihin lamang po ay ipakita natin yung pananampalataya natin. Parang sa halimbawa po, nung sa Mark 9, meron po yung mga alagad na problema na hindi nila mapalabas ang demon sa isang bata. Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng spirito sa pamamagitan ng panalangin. So, meron talaga tayong dapat palang gawin. Lahat pala ng pinapanalangin natin, meron pala tayong dapat na gawin. Ang masamang espiritu daw mapapalayas. Pero sa pamamagitan ng panalangin, hindi po ibibigay na lang ng Panginoon na hindi man lang nakikita ng Panginoon na humikilos ang pananampalataya mo.
Ngayon dito po, yung babaeng dinurugo po ng 12 taon, gusto niyang gumaling. Pwede ba natin sabihin lang na gusto mong gumaling? Sister, gusto kong mabago yung sitwasyon ko. Sister, gusto kong magkaroon ng ganito-ganitong buhay balang araw. Ang tanong ko, ano ang willing mong gawin para sa sinasabi mo yan? Kasi itong babaeng dinurugo, willing na siyang gawin lahat, gumaling lang siya. Sabi nga, inubos niya rin pera niya gustuhan niyang gumaling. Gusto niyang gumaling noong oras na ito kahit bawal siya makihalubilo sa ibang tao, nakipagsiksikan siya, makalapit lang sa ating Panginoon. Gusto niyang harapin lahat ng magiging problema o pagsubok dahil meron siyang milagrong pinagdarasal. Kung meron tayong milagrong pinagdarasal, ito po ang katotohanan, meron po tayong pagsubok na dapat malampasan. At ang tanong po dyan, hanggang saan at hanggang ano ang kaya mong ibigay para sa iyong pinapanalangin? Dahil ang babaeng dinurugo, ang sagot po doon ay kaya niyang ibigay lahat. Gumaling lang siya. Hindi po siya tumigil sa pagdurusa. Dahil yung iba pwede tumigil na eh. 12 taon, nakadaming pwede na siya konti na lang, meron na siyang pensyon, 15 years, di ba? Siya 12 taon na po siya nagdurusa. Yung iba, susuko na. Yung iba, baka ganito naman yung talagang sitwasyon ko. Baka ganito na talaga ako, ang pamilya ko, ang mga anak ko. Pero yung babaeng dinurugo, hindi. Nagdesisyon siya araw-araw na hindi hanggang dito na lang ako. Na hindi ko ako titigil hanggat hindi ako gumagaling. At alam ko na lahat ng kayang gawin ng tao, nagawa ko na. Kaya nung dumating si Jesus, merong hindi kayang gawin ng ang tao na kayang gawin ng Diyos. At hanggang doon po, naniwala siya. Kaya po kahit gaano man po katagal, kahit gaano man po kahirap, huwag po tayong masasanay sa ating mga problema at pagsubok. Huwag po natin sanayin na ganito na lang ako. Na hanggang ganyan lang ang pamilya ko. Meron po tayong kailangan at dapat gawin at kailangan magdesisyon tayo na ang istorya ko hindi dito matatapos. Pwede ang pamilya ko lahat, naka-4 na saling lahi na kami, ganito kami, pero sa akin matatapos ito. Dahil sa akin, mag-iiba yung storya ng buhay ko at ng pamilya ko. At meron akong gagawin doon. Dahil mga kapatid, kung may matututunan tayo sa kwento ng babaeng dinurugo, isang hipo lang pala ng Panginoon, kaya palang baliktarin yung isang kwentong napakatagal ng pagdurusa. Isang hipo lang po ng Diyos, 12 taon ang pinaltan. Kaya po ano pong problema, ang iniisip kung hindi kayang baliktarin ng Panginoon ngayon. Kung meron kayong gustong gawin, meron kayong milagrong pinapanalangin, gawin niyo yung kailangan niyo gawin. Marcos 5:27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hingi po ang damit na ito. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Ito po ay ang babaeng 12 taong dinurugo. 12 taon na puro bad news, negativity ang naririnig niya. Sa loob ng 12 taon, ay pasensya na, hindi ka pa rin gumaling. Pagdating na isa pang araw, dinurugo ka pa rin. So 12 taon, wala pong ibang naririnig ang tainga niya, kundi pangit na balita. Hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Nabalitaan niya si Jesus. Nabalitaan niya yung pag-asa. Alam niya, bawal siya makihalubilo sa ibang tao. Pero yung tainga niya, nasanay makarinig ng problema, nakarinig ng kapirasong pag-asa eh. Siguro yung narinig niya, si Jesus ng Nazareth, healer. Si Jesus, na yung anak ng karpintero, gumagawa ng milagro. Siguro ganun ang narinig, hindi po natin lang, pero nabalitaan niya lang ang tungkol kay Jesus. Pero po siyang narinig. At yung narinig niya ay sapat na para maniwala siya. Naniwala po siya bago niya pa nakita.
Kasi sinugal niya eh. Sinugal niya yung sitwasyon niya, nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit siya sa Panginoon kahit alam niyang bawal. Dahil lang sa narinig niya. Dahil sa narinig niya ng ginagawa at kapangyarihan ng ating Panginoon, sinugal niya po muli lahat. So tayo po, mahalaga ang mga napapakinggan natin. Merong positive, merong negative. Pero mas mahalaga, ano yung paniniwalaan mo sa lahat ng naririnig mo? Pwede mas paniwalaan mo lahat ng masasakit na salita na igabato sa'yo, o pwede rin paniwalaan mo yung salita ng Diyos na mahal ka niya at may magandang bukas para sa'yo. Pwede po natin pakinggan ang napakaraming bagay, pero ang mahalaga po, ano yung paniniwalaan mo? Kasi itong babaeng tinuro ko, 12 taon, ang dami niya pong naririnig na negative. Pero nung may nabalitaan siyang kapirasong pag-asa, hindi niya pa nakikita ang ating Panginoon, narinig niya lang. Sinugal niya lahat. Naniwala po siya, hindi po mahalaga kung ano lang po yung napapakinggan natin. Ang pinakamahalaga, ano yung pinaniniwalaan mo dun. Hindi po siya tumigil sa sinabi ng doktor, hindi siya tumigil sa sabi ng komunidad na pinagagalawan niya. Naniwala siya ng Panginoon ay magpapagaling. At ang Panginoon magagawa ang hindi nagawa ng kahit sino sa buhay niya. At dahil dito, masasabi natin na meron siyang faith. Wala po tayong background eh, kung lumaki pa siya sa simbahan, lumaki pa siya sa magulang na sa may pananampalataya. Pero dito lang sa statement na to, isa po siyang babaeng may pananampalataya. Dahil kung ano lang yung narinig niya, nilaban niya. Dahil kung talagang may faith ka, faith will do whatever it takes. Dahil po sa pananampalataya, ang laban mo dyan, yung paniniwala mo eh, hindi sa nakikita mo eh. Kasi kung sa nakikita mo, wala na siya, hopeless na siya. Pero meron siyang pag-asa, meron siyang narinig, at dun siya naniwala. Si ang ating Panginoon ay naglalakad papalayo. Siya ay isang babaeng dinurugo, isang babaeng mahina. Ang ating Panginoon ay pinapalibutan ng mga tao. Siya ay nilalayuan ng mga tao. Pero nilaban niya. Kasi kung ikaw may faith, gagawin ko talaga lahat. Kung sisuko ka kalagitnaan, nasan yung faith mo? Faith will do whatever it takes. 12 taon po siya, pero alam niya matatapos din ang 12 taon. Ang pananampalataya niya ay higit pa sa kahit anong pagsubok na nasa harapan niya. Kung kaya po nais natin magkaroon ng milagro, ng miracle sa mga buhay natin, magkaroon po tayo ng pananampalataya na kaya harapin anuman po ang mga pagsubok. Minsan po ang mga tao, hindi nakukuha yung milagrong pinagdarasal nila kasi hindi sila nagpapakita. Hindi sila kumikilos. Mas gusto nila nasa conveniente sila ng kanilang mga tahanan, mag-aantay lang kaysa ipaglaban ang milagro na meron sila. Kaya kung meron kayong milagrong inaantay, magpakita tayo, gawin nyo lahat ng dapat nyong gawin. Kung mapapansin po natin sa Bible, lahat po ng miracle ng, hindi naman po lahat, mag-limit sa mga milagro ng Panginoon, si Jesus ang lumalapit sa kanila. Pero sa kanya kakaiba eh. Siya yung lumapit sa Panginoon, palayo pa nga siya eh, pero naabutan niya. Bakit? Dahil nag-desisyon siya na susundan niya si Jesus. She made the decision to follow Jesus no matter what. At para gumaling siya, kailangan niyang gawin yung desisyon na yun. Kaya po tayo, kung gusto mo magkaroon ng milagro, gawin mo yung desisyon na yun. Ngayong oras na to, gagawin ko ano man ang kailangan gawin para lang sumunod sa ating Panginoon. Ano po ba ang problema na nakaharang sa iyo? Ano po ba yung pagsubok na hindi mo pa malampasan para makarating ka sa ating Panginoon? Magdesisyon ka ngayon na anuman ang pagsubok na ito ba isang kasalanan, ito ba tao, ito ba alaala na magkakaroon, na bibigay sa iyo ng harang para makarating po sa ating Panginoon. Magdesisyon po tayo ngayon na anuman po mangyari, susunod po tayo sa ating Panginoon. Pumunta ka sa isang sulok, manalangin ka, buksan mo ang iyong Bible, magbasa ka, itaas mo ang boses mo sa pagpupuri. Bawat Sunday bumangon ka, magbihis,
at pumunta sa simbahan. Wednesday, merong prayer meeting. Friday, merong Bible study. Gawin mo ang dapat mong gawin para sa iyong pananampalataya. Ano man ang iyong sitwasyon. Kung gusto mo ang Panginoon, itigil ang pagdurugo na meron sa buhay mo. Kung ikaw ba talaga ay desperado na mabago ang sitwasyon mo, magdesisyon ka ngayon, susundin ko ang Panginoon. Ano man ang kapalit, ano man ang dapat kong gawin, ano mang pagsubok ang kailangan kong lampasan, gagawin ko. Dahil nagdesisyon ako magkaroon ng pananampalataya sa aking Diyos. Para po sa pangalawa, act on your faith, act on your miracle. Mark 5:28, for she said, if only I may touch His clothes, I shall be made well. Sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Dito po, yan sa English, what she said, ito, iniisip niya. Mahalaga pala kung ano yung iniisip natin at sinasabi natin sa ating sitwasyon. Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay nasa dila na kasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Huwag po natin sayangin ang oras natin sa pagsasalita ng mga bagay na negative. Huwag po natin sabihin na wala nang pag-asa. Bago sabihin mo, with God, all things are possible. Huwag po natin sabihin na ang magagandang araw ko, tapos na pala. Hanggang dun lang pala yun. Pero pag nasabihin mo, sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Huwag po natin sabihin na ang kalaban po natin ay masyadong malakas, masyadong makapangyarihan, dahil alam po natin, greater is He that is in me than he that is in the world. Ang Panginoon po ang kakampi natin. Kung ang Panginoon ang kakampi natin, sino ang magiging kalaban natin? Tayo po ay hindi mahina, bagkus tayo ay malakas sa Panginoon. Joel 3:10, let the weak say, I am strong. Huwag po nating hayaan na may lumabas sa mga dila po natin, sa mga bibig natin, ng isang bagay na pwedeng makahinder po sa ating pananampalataya. Sabi sa Joel, kung ikaw ay mahina, anong sasabihin mo? I am strong. Let the weak say, I am strong. At ito ang ginawa ng babaeng dinurugo. Sabi niya, mahawakan niya lang daw yung laylayan ng damit ng ating Panginoon, siya po ay gagaling. Kung nais niyo rin po ng kagalingan, kung nais niyo rin po ng milagro, magsalita kayo ng ayon sa inyong pananampalataya. Meron pong mga version sa Biblia na sinabi na paulit-ulit niya daw po itong sinabi. Hindi niya lang isang beses sinabi na mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng aking Panginoon, ako ay gagaling. Meron pong version na sinabi na paulit-ulit niya itong sinabi. Bakit kaya nag-ulit-ulit na ito kailangan sabihin? Dahil ayaw niya na magkaroon ng kapirasong discouragement sa kanyang pananampalataya. Pag paulit-ulit po natin sinasabi ang isang bagay, ang tawag ko doon ay meditation. Nag-meditate niya yung ganyang pananampalataya. She meditated sa kanyang pananampalataya sa ganung mga salita hanggang sa yung mga salitang sinasabi niya nagkatotoo na. Mark 5:29, agad nang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Makikita niyo man po o hindi ang milagro, maniwala po tayo. Siya po ay dinurugo ng 12 taon na wala po dito sa tagal ng problema, wala po ito sa hirap ng problema. Nandito po tayo kung ikaw po ba ay titigil na lang sa ganyang sitwasyon. Hindi po tayo dapat masanay, tayo po ay dapat may gawin at dapat magdesisyon tayo na hindi dito matatapos ang istorya natin. Dahil isang hipo lang sa ating Panginoon, mababago ang istorya ng buhay natin. Marcos 5:30, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya gumaling siya sa mga tao, nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ng kanyang alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?
Meron bang pong napakaraming tao nakapaligid kay Jesus? Pero sa napakarami na yun, isa lang pala yung nagpakita ng totoong pananampalataya ng oras na yun. At yun ang babaeng tinurugo. Nagtanong ang Panginoon, sino ang humipo sa aking damit? Pag po ba ang Panginoon ang tatanong, hindi niya ba talaga alam yung sagot? Tanong siya, sino ba ang humipo? Pag ang Panginoon po nang tatanong, hindi po para sa Kanya. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam niya yung oras na hinawakan siya ng babaeng tinurugo. Kilala niya na ang babaeng tinurugo ang buong buhay nito, oras na matanaw niya ito, at lalo na nung nahipo siya nito. Pero bakit siya nagtanong? Nagtanong po siya, hindi para sa Kanya. Pagka oras na magtanong po ang ating Panginoon, hindi po para sa Kanya dahil alam niya po sino ang humipo. Nagtanong ang Panginoon para sa atin, para sa babaeng tinurugo. Dahil imposibleng hindi alam ng Diyos sino yung humawak sa Kanya. Pero tinanong niya pa rin, sino ang humipo sa akin? Dahil nais niya na yung babaeng tinurugo ay tumayo at ipagpatuloy ang pananampalataya niya. Subalit lumingon si Jesus upang tingnan kung sino nga ba ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Kinall out ng Panginoon ang babaeng tinurugo. Hindi dahil hindi niya alam sino ang humipo sa kanya, kundi kinall out ng Panginoon ang babaeng tinurugo dahil nais ng Panginoon, i-declare mo sa lahat ng tao nandirito, pinagaling kita. Nais ng Panginoon na ikaw bilang isang tao na nagdusa ng 12 taon, ngayong oras na ito, gusto ko malaman ng lahat ng tao nandirito, hindi na ikaw ang babaeng tinurugo. Pagkus ikaw na ang babaeng pinagaling ko. Babaguhin ng Panginoon ang istorya ng buhay mo. Kaya po siya nagtanong. Ayaw niya matapos ang kwento ng babae sa kahihiyan pa rin. Itataas ka niya. Gusto ng Panginoon matapos na hindi na ikaw ang babaeng tinurugo. Ikaw na ang babaeng pinagaling ko. Ikaw ang babaeng naniwalang papagalingin ko at gumaling ka nga. Sa account po ni Lucas, ganito pa ngayong pagkakasabi. Nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Sinabi niya sa lahat ng naroon, bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kapaano siya'y agad na gumaling. Tinawag po siya ng Panginoon. Kinall out siya ng Panginoon para hindi siya tumakas at magtago. 12 taon mo nang ginagawa yan eh. 12 taon ka nang nagtatago. At ayoko kailanman isipin mo na yung kagalingan mo ninakaw mo lang sa akin. Ang lalabas po pag hindi po kinalaw ng Panginoon, aalis ang babae, tahimik. At maiisip niya, ninakawan ko ng kagalingan ng aking Panginoon. Ayaw po ng Panginoon doon matapos ang istorya niya. Tinawag niya, sino ang humipo sa akin dahil gusto niyang ipaalam, wala kang ninanakaw sa akin. Mabuti ang Panginoon at ang kanyang pag-ibig at ikaw ay gumaling hindi lang sa karamdaman na meron ka, kundi pati yung kahihiyan na dala-dala ng sakit mo, kukunin ko sa iyo ngayong oras na ito. Hindi na ikaw ang babaeng tinurugo, ikaw na ang babaeng pinagaling ko. Marcos 5:34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Hindi man po natin alam yung pangalan niya. Pero alam po natin tinawag siyang anak ng ating Panginoon. Hindi lang po physical na healing ang binigay sa kanya ng ating Panginoon. Tinanggap siya ng Panginoon noong oras na iyon. Tinawag siyang anak. Hindi lang po kagalingan ang binigay sa kanya. At ang salita po ng Panginoon sa atin, oras na lumapit ka ng merong pananampalataya, oras na tumilos ka ayon sa pananampalataya mo, hindi lang kagalingan ang kayang ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kaya niyang ibigay sa iyo yung kagalakan, kaya niyang ibigay sa iyo yung kapayapaan,
Kayang ibigay sa iyo ng Panginoon ang mga pangarap na natatakot kang hawakan. Kayang ibalik sa iyo ng Panginoon ang iyong pagkakakilanlan. Kailangan mo lang lumapit at gawin ang dapat mong gawin ng ayon sa iyong pananampalataya. Ito pong babaeng dinurugo ay isang storya na alam ko bawat isa po sa atin ay mayroon pong koneksyon. Minsan po sa buhay natin, kinailangan natin ng kagalingan. Minsan po sa buhay natin, nilayuan din tayo ng tao. Minsan po sa buhay din natin, inabando na tayo ng mga taong akala natin nandyan para sa atin. At minsan sa buhay natin, kailangan natin ng isang hipo lang mula sa ating Panginoon. Ang salita pong ginamit dito ng touch ay galing po sa Greek word na hapto. To touch, to take hold, to fasten. Hindi lang po hipo pala ang tanong ng ating Panginoon. Meron daw taong kumapit sa Kanya. Meron pong tao, nung sinabi ng Panginoon, sino ang humipo sa akin? Hindi lang po hipo ang nasa isip ng Panginoon. Dahil alam niya, hindi lang kamay ang dumapo sa Kanya. Ang pinakatanong nga po ng Panginoon, sino ang kumapit sa akin? Ang pinakatanong po ng ating Panginoon, sino yung taong lumapit at kumapit ng mahigpit sa akin ng merong hindi matinag na pananampalataya? Hindi lang po dampi ang ginawa ng babaeng ito. Ang hapto pong ibig sabihin ay kapit. Hindi lang po siya dumampi at nais na maranasan kahit kapiraso ang ating Panginoon. Noong oras na yung kumapit na siya, kumapit siya ng napakahigpit sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi lang po yun ang tanong, kundi ang nais parating ng Panginoon, sino ang babaeng kumapit sa akin ng merong hindi matinag-tinag na pananampalataya? At nais ko po tayo yun ngayon. Masana po tayo yun ngayon. Nawa, magdesisyon tayo na sumunod tayo sa Panginoon. Magdesisyon tayo na magkaroon ng pananampalataya. Magdesisyon tayo kumilos ng ayon sa ating pananampalataya. At itong pananampalataya na ito, nawa, makaabot sa kay Jesus at makuha natin ang mga milagrong matagal na nating pinagdarasal. Kano man po katagal, kano man po kahirap, nawa meron tayong gawin ng ayon sa ating pananampalataya. Dahil hindi po dito matatapos ang ating mga istorya. Dahil isang hipo lang pala, isang kapit lang sa ating Panginoon, mababago na po ang sitwasyon mo. Yun lamang po, magandang umaga po sa bawat isa.